Kumusta mga bata? Welcome sa Storytime with Teacher Jayron. Isang panibagong kwento na naman ang malalaman ninyo ngayong araw na ito. Ang libro na aking babasahin ngayon ay pinamagatang Dirty Ann, Judy Ann! Kwento ni Luis Pigat Maytan at guhit ni Cy Vendivil mula sa OMF Literature Incorporated. Tuwing kasama ko si nanay, kay raming bawal. Bawal kainin ang nahulog na tinapay sa sahig. Kamusta naman yung school mo, anak? Okay lang po. Anak, mag-aaral na mabuti ha. Opo. Buwabay pa rin. Opo. Tsaka ano yan? Pagtanuin. Okay. Oo, tama. Napakinig ko sa tatay. Judy Ann, tara laro tayo. Sige, Tutoy, pumasok ka. Pasok. Dito. Hindi ko ba kaya si Judy Ann maglaro? Kala ko lang kaya? Opo. Ay, kinanliligaw. Hindi naman. Kaya na, kanong turo ng nanay mo sa'yo. May pag-usap sa kung kanina ha. Hindi, huwag kakakain ng galing sa basurahan. Okay? Judy Ann, tara na. Dito, sige po, una na kami. Sige, Tutoy, ingat kayo ha. Alas 9 ng gabi, balik mo yung anak ko. Pagkatapos maglaro, napagod ang mga bata. Nagyaya si Judy Ann na umupo muna para kumain ng daon. Kinuha ni Judy ang dala niyang pagkain. Habang kumakain, nahulog ang hawak niyang tinapay sa lupa. Saglit siyang tumingin sa paligid. Uy, inahulog na pagkain. Malakit pa. Grabe naman pinapay na yan. Pwede pa to. Judy Ann! Huwag na kainin yan. Maganda yan, mag-improbilan. Nay, 1 seconds lang naman nahulog sa Nay, nakita mo naman yung paano siya. Tapos tulog-tulog na yung pagkain na yung balik-balik sa loob. Tama na rin po, Judy Ann. Nandun na yan. Kasi sa kaibigan mo. Tapos lang mo na yun doon. Maya-maya, habang nakaupo, napansin na lang na kinakagat niya ang daliri niya. Nakasanayan niya iyon. Sa ilalim ng kuko, madalas naiipon ng dumi at mikrobyo. Napansin iyon ng nanay niya. Dirty yan, Judy Ann! Huwag mo sabuin yung kuko mo, madumi yan. Bakit ka may dahilan? Oo, dahil baka pumasok ang mikrobyo dyan sa katawan mo para din yan sa kalusugan mo. Judy Ann, bunso. Oh, bunso. Hindi mo naiyak. Sinanay Tayo ko kang kasi, baby. Bakit? Ano ka ni nanay? lagi na lang po akong pinapagalitan. Ano sabi sa'yo? Kasi daw po, pagka bawat kibot po, dirty daw. Dirty. Bakit? Ano bang ginawa mo? Ano po yung kamay ko? Oh? Dirty yan, Judy Ann. Ano may subo yan? Bakit po ba siya nagagalit? Eh, siyempre, baka sumukit na yung tiyan mo, baka magkasakit ka, kaya sinabihan ka ikaw ni nanay. Nag-aalala lang sa'yo si nanay mo. Baka kasi, kakasubong mo ng kamay mo, magkasakit ka, sumukit pa yung tiyan mo, walang ospital, di ba? Ano nga tayo makain? Tapos, ospital ka pa, anak. Kaya, ingatan mo sarili mo. Huwag kain ng matitumi, okay? Huwag kang mag-aalala kay nanay, ha? Mahal ka lang ni nanay, nag-aalala lang sa'yo, okay? Huwag na tayo, anak. Very good. Dahil sa sunod-sunod na paalala, napayak si Judy Ann. Pakiramdam niya, lagi na lang siyang nasasabihan ng mali. Pero minsan, kailangan lang ng paliwanag para mas maintindihan ang sitwasyon. Kinabukasan, may napansin ang nanay niya. Bago kumain, tumareso si Judy Ann sa lababo at naghugas ng kamay. Unti-unti niyang naintindihan ang dahilan ng mga paalala.